Ayan. Tayo po ay tutuloy na sa ating Bible study at tapos na po tayo doon sa ating series of lesson doon po sa Book of Malakay. Tapos na natin yung Book of Malakay, kaya napansin nyo napalitan ng mas malaki na tarpaulin at kulang ng S. Ano po? Imagine niyo na lang po, merong invisible na S dyan. Ayan, nasa typographical error. Ayan, anyway, ano po, dito po sa Book of Ecclesiastes, ito po yung ating pong book na napili, ano po, at ang napag-isipan ng mga leaders ay vanity of vanity, bilang ito yung magiging theme ng NLEX Church of Christ for the next 3 months. Sapagkat the Book of Ecclesiastes has 12 chapters, ibig sabihin, we will discuss the Book of Ecclesiastes for about 12 Sundays. Minsan, yung isang month ay 4 to 5, yung isang linggo. So, maybe 2.5 month, ano po, na pag-aaralan natin yung Book of Ecclesiastes. Yung Book of Malakay, si Brother Ed yung nag-umpisa, kaya siya rin yung nag-conclude. Siya rin yung tumapos doon sa Book of Malakay. Pero dito po sa Ecclesiastes, ako mag-uumpisa, probably, ako rin yung magta-topic doon sa conclusion ng Book of Ecclesiastes. Ngayon, yung pong Book of Ecclesiastes, ito po yung napili natin. Ano po, na ating pag-aaral, sapagkat tinapos na natin yung Book of New Testament. Na-topic na natin yung Book of Revelation, the Book of James, the Book of Acts, the Book of Hebrews, 1 Corinthians, ano po, the Book of Ephesians, the Book of Acts, the Book of Romans, ano po, at pumunta naman tayo sa Old Testament, which is yung Malakay. At ito na po yung ating pangalawang libro na pag-aaralan. In the Old Testament, the Book of Ecclesiastes. Actually, yung sinasuggest ng mga men sa akin na kukunin na pag-aaralan na libro ay yung the Book of Job. Kaya lang, rineject ko po kasi yung Book of Job has more than 40 chapters. Alam nyo na kung gaano katagal pag-aaralan yung Book of Job, baka abutin tayo hanggang next year. Kaya, ang sinadjust ko ay Book of Ecclesiastes muna. Ano po? As a preparatory, para nang sa ganon, maintindihan natin, ano po, yung isang type ng literature na tinatawag natin na poetical literature. Na natikman nyo na yung Book of Revelation, which is apocalyptic literature. Natikman nyo na yung Book of Acts, which is historical literature. Natikman nyo na rin yung tinatawag natin na general epistle, the Book of James. Natikman nyo na rin yung isa sa kanyang prison epistle, yung sulat ni Apostle Paul. And then, of course, also the Book of Hebrews. Ayan, so, pupunta naman tayo sa different kind na putahe. Ano po, ibang klase ng ulam. Ayan. Ang tawag po dito ay poetical literature. At according po sa mga nagbabasa ng mga Bible readers, sinasabi nila na yung poetical literature ay kasing hirap basahin ng Book of Revelation. Sinasabi nila na yung poetical literature ay kasing hirap intindihin ng Book of Revelation. Pero sabihin po natin, halos mas madali. Ano po yung poetical literature actually? Sapagkat sa poetical literature, as long as you know, yung types of figure of speech na ginamit, abay mas madali mo siyang maintindihan sapagkat poetical literature nga naman siya. Ano po, gumagamit siya ng different kinds of figure of speech. Merong simile, metaphor, ay alam niyo na po yan mga kabsat, different kinds of literature. At dito po, meron pong unique na karakteristik ang poetical literature ng Biblia, which is meron pong mga pangtawag sa Diyos or mga karakteristik ng pasok po. Ayan, welcome po. Meron pong karakteristik ang Diyos na inascribe parang tao. Ano po, dinescribe niya yung Diyos parang isang tao na merong kamay, merong mata, merong upuan, ganyan po. Ano po, different kinds of literature. Ano po, merong tinatawag na anong tawag na dito? Yung extreme. Ano po, yung over emphasis na
Merong tawag ng literature doon. Ano? So anyway, alam nyo na, ano, pagka sinabi natin na poetical literature, it uses a lot of, sinasabi natin, a figure of speech. Ayan, dito pong Book of Ecclesiastes, pinamagatan ko po itong The Vanity of Life. Yung chapter 1, ang linagay ko na chapter is, yung theme niya ay The Vanity of Life. Ano po, hindi nyo na po maitatanong, mga kabsat, hindi nyo na po maitatanong, ang Book of Ecclesiastes, ayan, wag nyo na pong pansinin yung spelling dito, doon na lang po. Doon na lang po tignan. Actually, ito pong Ecclesiastes na nakikita nyo na yan, ano, hindi po yan yung Greek letter. Ano po, pagka sinulat ko yung Greek letter, baka hindi nyo mabasa. Pero sa English counterpart niya, ganyan yung pagkabasa. Ecclesiastes. Ito po ay Greek word which means the preacher. Ano po, ang ibig sabihin po ng Ecclesiastes sa Greek ay the preacher. Ano po, yung etymology ng Ecclesiastes, yung origin ng Ecclesiastes, yung kanyang root word comes from the word ecclesia, which means the church or assembly or gathering. Ayan po yung ibig sabihin. Ano po, Ecclesiastes, the preacher, and then yung etymology niya, yung pinanggalingan, yung root word niya ay ecclesia, which means assembly, or yung iglesia, or yung church. Ano po, yan po yung ginamit. Ito pong sumulat ng Book of Ecclesiastes, wala pong duda, even mga kabsat, doon sa mga tinatawag natin na mga Bible philosophers. Ano po, ina-accept nila na ang sumulat ng Book of Ecclesiastes ay walang iba kung hindi si Haring Solomon. Sapagkat in-identify niya yung kanyang sarili, verse 1 pa lang. The King in Jerusalem, Son of David. Sino kaya yon? Son of David. Walang iba kung hindi si Haring Solomon. Sino po yung pinaka-wisest king? Si Haring Solomon. Yan po yung description. Ano po? In-identify niya yung kanyang sarili as the wisest king, the most rich, pinakamayaman na hari. Walang iba kung hindi si Haring Solomon. Yung date of writing niya, probably, hindi po natin alam yung exact date, ano, yung araw, yung oras, ayan, kung kailan niya sinulat ito, but approximately, about 945 BC, yung date of writing ng Book of Ecclesiastes. Ano po, tinatawag din po itong Book of Ecclesiastes as the most melancholic book in the Bible. What do you mean by melancholic book? It means it contains so much emotion. Ano po, the Book of Ecclesiastes contains so much emotion, so much regret, so much sadness, grievances. Ano po, yung Book of Ecclesiastes, ano po mga kapsat, ito yung pinaka nakakalungkot basahin. Pagka binabasa mo yung Book of Ecclesiastes, parang maiiyak ka. Ano po, because it contains so much emotion. Kaya tinawag na the most melancholic book in the Bible. It shows so much regret, so much pain. Ano po, na sinasabi niya, kung pwede ko lang balikan yung nakaraan and do it all over again. It contains so much sadness. Sapagkat, according po, mga kapsat, sa mga Bible scholars, isinulat ni Haring Solomon yung Book of Ecclesiastes by the end of his life. Ano po, hindi natin alam kung nasa deathbed na siya. Pero alam natin, isinulat ni Haring Solomon, yung Book of Ecclesiastes, siya ay malapit ng mamatay. That's why it contains so much emotion, so much regret. Hindi ba pagka yung tao, alam niya na mamamatay siya nagsasabi na ng kanyang huling paalam. Ayan, dito po, the Book of Ecclesiastes, ganun po, ano? It contains so much regret. Ano po na parang sinasabi ni Haring Solomon, kung pwede ko lang balikan ang nakaraan at uulitin ko, siguro hindi ganito ang nangyari sa akin.
Ano po, it contains so much regret. Ano po, na-feel nyo na po ba? Ano po, the book of Ecclesiastes. Ano, sinasabi niya, kung pwede ko lang balikan. Diba? Diba na, meron ba kayong experience sa buhay na na-feel nyo na kung pwede ko lang ulitin? Ano po, na-feel ko po yan nung nagpasa ako ng thesis ko. Nung nag-aaral ako noon. Ano po, bumagsak eh. Kung pwede ko lang ikunin ulit, gawin ulit, and redo it all. Ano po, lalong-lalo na sa mga mistake natin sa ating buhay. At itong si Hari Solomon, mga kabsat, he has so much regret in his life that to the point na gusto niyang gawin ito ulit. Ano, balikan niya yung nakaraan at uulitin niya. Baka sakali na hindi mangyari yung nangyari na ito sa kanyang buhay. Ano po? Ito pong Book of Ecclesiastes, sabi po nila, one of the most intriguing in the Bible. Why do they say one of the most intriguing in the Bible? Actually, dalawa po nakahati yung view ng mga Bible scholars pertaining sa buhay ni Haring Solomon. Ang sabi ng iba, different side of the coin, ang sabi nila, si Haring Solomon ay naligtas because of the Book of Ecclesiastes. Ano po, siya ay nagsisi at siya ay humingi ng tawad at siya ay naligtas, by the end of his life. Ang sabi naman ng iba, doon sa counterpart, sa kabila, ang sabi ng iba, sabi nila, si Haring Solomon ay hindi ligtas. Sapagkat bakit? Napakarami niyang nagawang kasalanan, napakarami niyang kapalpakan sa Diyos. Yung una, nung bata pa siya, nung bagong upo na hari, talagang good yung rule niya. Kaya lang, pagdaan ng maraming taon, na-entangle siya doon sa cares of this world. Naging busy siya sa pamamalakad niya sa bansang Israel, at siya ay naging worldly na. To the point na sabihin niya na kung pwede lang balikan ko yung nakaraan, baka hindi pa ako malayo sa Diyos. The Book of Ecclesiastes, one of the most intriguing sa buhay ni Haring Solomon. They say, nagsisi si Solomon, the other part, sabi hindi siya napatawad. Pero we can see in the Book of Ecclesiastes yung regret na naranasan ni Haring Solomon by the end of his life. Dito po mga kapsat, kaya po ito yung theme na kinuha ko sa Book of Ecclesiastes because yung vanity was mentioned 29 times in the book and 27 chapters. 27 verse in 12 chapters. Yung vanity, paulit-ulit na sinabi 29 times sa 27 verses. Kaya ito yung kinuha namin na theme ng Book of Ecclesiastes. Ngayon, yung purpose of writing, kung bakit isinulat ni Haring Solomon ito, hindi ba sinabi ko kanina, na marami siyang pinagsisisihan na ginawa niya sa kanyang buhay. Ngayon, isinulat niya ito by means of an example para sa atin, by means para nang sa ganun, matuto tayo doon sa kanilang kamalian sa panahon ni Haring Solomon. Matuto tayo sa kanila it was written for our learning. Romans chapter 15, verse 4. Para lang sa ganun, matuto na tayo sa kamalian ni Haring Solomon at para lang sa ganun, hindi tayo magaya sa kanya na nasa huli ang pagsisisi. Mga kabsat, hihintayin nyo pa ba na kayo ay nandoon sa bingit ng kamatayan? Hihintayin nyo pa ba na kayo ay nandoon sa deathbed nyo bago kayo magsisi sa iyong mga kasalanan? Ito pong Book of Ecclesiastes, sinasabi niya, mga kapsat, habang maaga pa, you need to realize that you need God. Ay meron po akong lolo, yung lolo ko na namatay na. Nung unang-una, ay yung lolo ko talagang, naniniwala sa pagan. Pagan. At parang nung una, yung dati, mabisyo din nung malakas pa. Nagiinom, and then naninigarilyo, malakas manigarilyo, malakas uminom. And then during ng time na siya ay nagkasakit,
Ano po? Nagkaroon siya ng komplikasyon sa loob, ano? May sakit sa baga, may sakit sa liver, may sakit sa atay, dami, may sakit sa puso. Complicated na talaga, talagang alam mo na siya ay mamamatay at nandun siya sa kanyang higaan, sa kanyang deathbed. Alam niyo po yung sinabi niya? Nandun po ako, binabantayan ko siya, sabi niya, Lord, patawarin mo ako. Yun na po. Hihintayin pa ba natin? Ano po, na tayo ay magaya kay Haring Solomon, magaya doon sa lolo ko, na kung saan ay ikaw ay nasa deathbed mo, bago ka hihingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito pong Book of Ecclesiastes ay isinulat para nang sa ganon, hindi tayo dumating doon sa sitwasyon na sasabihin mo, huli na ang lahat. Ano po, isinulat yung Book of Ecclesiastes para nang sa ganon, hindi tayo mag-arrive doon sa parehong conclusion na nag-arrive yung buhay ni Haring Solomon. Ano po, hindi tayo magaya sa kanya. Next. Ito pong Book of Ecclesiastes chapter 1, dito po niya ilinagay yung kanya pong proposition. What do I mean by proposition? Ano yung gusto niyang patunayan? Ano po, ano yung kanyang katanungan? Bakit niya isinulat yung Book of Ecclesiastes? At ang kanyang sinabi, ano po, kung babasahin natin yung Ecclesiastes chapter 1, verse 1 to 3, at gusto ko na ipabasa kay sister. Para special. Ito ang mga pangungusap ng mga ngaral ang anak ni David na hari ng Israel. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ang gumawa ay wala ring mapapala. Ayan, dito po, mga kapsat, linagay ni Haring Solomon yung kanyang argument. Anong sabi niya? Unang-una pa lang, vanity of vanity. Magtrabaho ka man na magtrabaho. Ano po, mag-ipon ka man ng mag-ipon. Mag-aral ka man ng mag-aral. Ano po sabi doon? Ang sabi po ni Haring Solomon, walang katuturan ang lahat. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, ano po, anong mangyari? Walang katuturan ang lahat. Yung kanyang katanungan, mga kapsat, the Book of Ecclesiastes talks about the meaning of life. Why man exists. Naitanong niyo na po ba ito, kapsat? Bakit ako nabubuhay sa mundong ito? What is the reason why I exist? Ito po yung katanungan ni Haring Solomon. Ano ba ang dahilan kung bakit ang tao nabubuhay sa mundong ibabaw? Kaya linagay ko dyan, the reason to live. What is your reason? Bakit ka ba nabubuhay sa mundo? Ano yung purpose mo? Ano po? Ano yung dahilan? Ano po? Because yung tao sa panahon natin ngayon, once they lost their purpose in life, anong mangyari? Ay, no wonder, maraming nagpapakamatay. Hindi ba? Yung mga valedictorian, nung siya ay nag-graduate sa college, valedictorian siya. Pero nung siya ay nag-exam ng bar exam, ano po nangyari? Siya ay bumagsak at hindi niya matanggap ano nangyari. Siya ay nagpakamatay, tumalon sa bangil. Marami pong ganyan, na once na yung tao, na-lost niya yung kanyang purpose in life, anong mangyayari? Magkakaroon siya ng despair. Ang sabi po ni Haring Solomon, it doesn't matter, how many things you have achieved. Gaano kataas yung estado mo sa buhay. Gaano karami ang kayamanan mo sa mundo. Gaano karami yung pera mo doon sa bangko. It doesn't matter kung gaano kataas yung napag-aralan mo sa buhay. Ang sabi ni Haring Solomon, it all comes down to vanity. Walang kwenta. Ang sabi niya dito, the Book of Ecclesiastes has everything, has so much to tell in this materialistic world. The Book of Ecclesiastes has so much to tell in this materialistic world. Ito yung hinahanap ng tao, the pursuit of material things. The pursuit, yung kanilang dreams sa buhay na ito. Earthly things. Pero ang sabi po ni Haring Solomon, mga kapsat, ito yung kanyang kasagutan. The search for the meaning of life.
Gusto niyang sagutin yung mga question na ito sa kanyang proposition in chapter 1. Ano po kaya anong ginawa niya? Hinanap niya yung katanungan, ay yung kasagutan doon sa kanyang katanungan. Bakit ba ang tao nabubuhay sa mundo? Ano ba ang dahilan kung bakit ako nandito sa lupa? Ano po? Hindi naman po pwede na ikaw ay parang pareho doon sa sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 32. Ang dahilan ba kung bakit ka nagtatrabaho is just to exist alone, di ba? Para lang ikaw ay mag-survive. To survive lang ba ang purpose natin dito sa lupa? Ang sabi nitong si Apostle Paul, di ba? Kumain lang ba tayo? Matulog? Magpakalasing? Magpakasarap? Dahil bukas ikaw ay mamamatay? Ano po? Ang sabi po ni Haring Solomon, mga kapsat, ano po? Hinalughog niya yung kanyang tawag dito, yung kanyang environment. Inobserve niya in search for the answers. Itong mga answers na ito. Ano po? Tinignan niya yung mga environment niya, yung kanyang kapaligiran. Inobserve niya ito para nang sa ganun makita niya, baka sakali makita niya yung kasagutan doon sa kanyang katanungan. In Ecclesiastes chapter 12, verse 13, he declares yung kanyang conclusion. Yung kanyang nahanap na kasagutan. Ang sabi niya, from chapter 1 hanggang doon sa chapter 12, yung kanyang conclusion, without God, man is nothing. Ayun po yung kanyang conclusion. Kung bakit ka nabubuhay sa mundo, is to please God and keep His commandment. At kung paano siya nag-arrive doon sa conclusion na yon, ay pag-aaralan natin sa 12 series of lesson. Chapter 1 pa lang po ito, pero parang nakakalungkot. Nakakaiyak. Pero titignan natin, paano ba yung kanyang paghanap ng kasagutan? Paano ba niya hinanap yung kanyang kasagutan? Ito po ang sinasabi. Ang sabi niya, we have everything to lose and nothing to gain. Lagi pong sinasabi namin, lagi namin sinasabi, itataya mo ba yung kaluluwa mo doon sa isang bagay na hindi mo naman madadala sa langit? Itataya mo ba yung kaluluwa mo? Ipagpapalit mo yung kaluluwa mo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 16 verse 26. What profit is a man even if he gains the whole world, if he loses his own soul? Vanity of vanity. Walang kwenta. Dito po mga kapsat. Yung kanyang observation, siyang kinuha niya dito. Inobserve niya yung kanyang paligid in search for the answer. Doon sa kanyang question kung bakit siya nabubuhay. In search doon sa kanyang purpose sa buhay niya. Siguro po, kung wala kang purpose sa buhay mo, talagang you are feeling lost. Hindi ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung bakit ka nandito sa lupa. Sapagkat you have lost your purpose in life. At mostly ng mga tao, na-lost nila yung purpose in life nila. Anong nangyayari sa kanila? Nagsusuicide. Actually, yung natural cause, number 1 yan, na cause of death ng tao. Yung pangalawa, accident. Yung pangatlo ay yung suicide. Natural cause, accident, suicide. Pangatlo. So, mataas yung ratings, mga kapsat. Nang nagpapakamatay all over the world. Ayan, next. Dito po sa kanyang pagkakasulat, kung babasahin natin, Ecclesiastes chapter 1, verse 4, sinabi niya yung kanyang observation sa buhay ng tao, the cycle of human life. Sinabi niya yung kanyang nakita, anong sabi niya? Generation comes and generation goes. Sinabi niya, may ipinapanganak, lalaki, tatanda, at siya ay mamamatay.
We all know that at some point in our life, tayo ay mamamatay. Alam natin yan. Ang sabi po doon sa Hebrews chapter 9 verse 27, this is an appointment that you do not know when. At ang gumawa ng appointment na ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang sabi niya, it is God who appointed. Ano po kung kailan ka mamamatay, sapagkat siya ang nagpahiram ng buhay mo. So, meron siyang karapatan para kunin ito. Siya naman nagbigay niyan eh. Ano po, ang sabi niya dito, mga kapsat, the cycle of human life. Generation comes and generation goes. Nakita niyo po ito, itong city na ito. This was once a very beautiful city. This actually is the empire doon sa Syria. Isang empire dito sa Syria na nawala na. Ano po, that ceased to exist. Ano po, isang empire, no? So even cities goes and comes. Kahit na yung kayamanan natin, comes and it goes. Kahit na, mga kapsat, yung mga property natin dito sa lupa, it comes and it goes. Kaya nga ito eh, isang buong civilization na lost. Siguro nakapanood na kayo ng archaeology, no po? 'Di ba? Hinuhukay nila doon sa ilalim ng lupa yung mga cities. Mga bahay, mga malalaking city nasa ilalim ng lupa. And you have to remember, pagka sinabi natin na empire, it contains millions of people. Thousands of people, nasa na sila? Wala na. It comes and it goes. Ano po? Yung property natin. There will come a time, it will go. It has to go. Ano po? Hindi naman tayo naniniwala. Ano po ang meaning ng money? Mga kapsat, momentarily owned, never eternally yours. Ano po? Yung pera, kapsat, it comes and it goes. You have to remember that. Ano po? Ang ating buhay dito sa lupa, it comes and it goes. Even empires, cities. Ano po? Nung araw, ito yung isa sa pinakamalakas, most powerful na empire nung araw. Pero ano nangyari? Ruins na lang siya ngayon. Ano po? Generation comes and generation goes. Ayun po yung kanyang observation. Yung pangalawa na kanyang observation, next. Sinabi niya, the cycle of day and night. Verse 5. The sun rises and the sun goes down and hastens to the place where it rises. Ano po, anong sasabihin niya? Yung araw, sumisikat, lumulubog, at sisikat ulit, at lulubog ulit, sisikat ulit, lulubog ulit. Ano pong sinabi niya doon? Ano po? Lulubog, litaw. Whether you like it or not, time passes away. Ano po? Whether you like it or not, lumilipas ang mga araw. Whether you like it or not, sino po ang takot sa atin na tumanda? Ano po? Whether you like it or not, tatanda ka rin. Ano po? Magiging kulubot din tayo. Ano po? Time passes. Sisikat yung araw, lulubog yung araw, sisikat yung araw, lulubog yung araw. Generation comes, generation goes. Whether you like it or not, mga kapsat, we are going to pass away. Next, yung kanyang sumunod na observation. Nakita nyo po, no? Parang scientist itong si Solomon. Hindi ba? Inobserve niya yung mga stars, inobserve niya yung araw, at ito, inobserve niya yung hangin. Diba? Siguro, nagtataka ako paano niya nalaman yung cycle ng hangin. Wala naman siyang aparatos doon. Diba? Wala siyang computer. Paano niya nalaman na yung cycle ng hangin? Yun po. Ano pong sabi niya? Yung hangin, umiikot lang. Diba? Kung saan nang galing, doon ulit, babalik. Ano, umiikot lang. Ano po? Ito po yung cycle ng hangin. Ito yung land, ito yung dagat. Pagka mainit, araw, yung mainit na hangin, pupunta dito. Nasa taas yung hangin na mainit, pupunta doon. Yung malamig naman, dito sa baba, pupunta doon. So, nagpapalit.
Diba? Umiikot. Pag gabi naman, pabaliktad. Diba? That's how Solomon described it. Ano po? Paano niya alam yon? Kasi inspired siya eh. Alam niya, inspired siya. Ano po? Paano niya nalaman yun? Wala siyang aparatus, wala siyang, ang tawag dito, yung balon. Kasi sa atin, may balon tayo eh, para ma-predict natin yung weather. Kung uulan o hindi uulan. Ngayon, ito pa yung kanyang isang observation. Ayan, sabi niya dito sa verse 6, the wind blows to south and goes around the north, and around goes the wind. And all its circuits, the wind returns. Paano niya alam na umiikot yung mundo? Ay, umiikot yung hangin. Next, ang sabi niya, ito pa yung kanyang susunod na observation. The water cycle. Paano niya alam ito? Ano po? Paano niya alam ito? Even the book of Genesis, written thousands of years ago, describe water cycle. Even si Job, alam niya na yung water cycle. Anong sabi niya? Basahin natin doon sa verse 7. Ipabasa natin ulit kay Brother Frank. Ng mga ilog ay humugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat. Sa dakong hinuhugasan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Ayan. Ang sabi niya, meron siyang katanungan. Bakit kaya, ito yung kanyang observation na naman, yung ilog, saan pumupunta yung ilog? Sa dagat. Di ba? Lahat ng tubig pumupunta doon sa dagat. Ngayon, ito yung kanyang katanungan. Bakit kaya yung dagat hindi napupuno? Bakit yung dagat hindi napupuno? Doon naman pumupunta lahat ng tubig. Ano po? Because of water cycle. Ito po, mga kapsat, inobserbahan niya lahat. Ano po, yung nasa kanyang paligid, yung buhay ng tao. Ano po, para lang sa ganon, masagot yung kanyang katanungan about the purpose of life. Dito po mga kapsat, kung babalikan natin yung book of Genesis, dinescribe din yan, water cycle. And then the book of Job, dinescribe din yung water cycle. Kung titignan po natin, mga kapsat, yung kanya pang susunod na observation. Shing! Ayon sa kanyang observation, anong nangyayari? Nothing seems to change. It's all the same. Hindi ba? Ako po nung nag-aaral ako, parang ganyan yung feeling ko din eh. Hindi ba? Pagka gising mo, pasok sa eskwela, pagkatapos sa eskwela, uwi sa bahay. Kinabukasan, gising sa umaga, pasok sa eskwela, and then pagkatapos, uwi sa bahay. Nothing seems to change. It's all the same. Parang ganyan, Ang sabi po ni Haring Solomon, ayon sa kanyang observation, generation comes, generation goes. Dumarating yung hangin, bumabalik ulit yung hangin. Nothing seems to change. Yung mga pangyayari noon, ganun din sa pangyayari sa panahon natin ngayon. Kung may bakla ngayon, meron din bakla noon. Kung merong tumboy ngayon, meron din tumboy noon. Diba? Kung may pasaway ngayon, meron din noon. Walang nagbago. Kasi sinasabi niya, according to his observation, generation comes, generation goes. Next! Dito po mga kapsat, sinabi po niya, kung papasahin natin, yung verse 8, ito po kanyang pagkabasa, all things are full of weariness. A man cannot utter it, the eye is not satisfied with seeing, nor the ear is filled with hearing. Ano pong sabi dito, mga kapsat? Yung tao, hindi siya nasasatisfy kung ano yung kanyang nakikita, yung kanyang naririnig, kung ano yung meron siya, hindi siya nasasatisfy. Ang sabi po mga kapsat ni Apostol Pablo, Apostle Paul, sa kanyang pagkakasulat sa 1 Timothy chapter 6, verse 5 hanggang doon sa verse 8. Ito po ang kanyang sinasabi. But godliness with contentment is great gain.
For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich will fall into temptation, into snare, into many senseless and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. Verse 10, for the love of money is the root of all kind of evil. It is through these cravings that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pains. Dito po mga kapsat, sinasabi po ni Haring Solomon, according doon sa kanyang observation, ano pong sinasabi niya? Yung tao hindi nakokontento kung anong meron siya. Kaya anong nangyari? Ano po nangyari? Nagkaroon po ng the root of all evil. The love of money. Money is not evil. Ano po? Kaya lang, kung merong greed, ayan na po, mga kapsat. Sinasabi po ni Haring Solomon, you need to learn the secret of contentment. Kailangan makontento tayo kung anong meron tayo. Ano po? Ako rin po doon Di ba? Sabi nga ni speaker natin kaninang umaga Hindi ba? Sabi niya ang ganda ng kotse mo, bro. Sabi niya gano'n. Kailan kaya ako magkakaroon ng kotse? Ayan, siguro pag binigay sa atin, hindi natin tatanggihan. Ayan. Siyempre naman po, sino po sa atin ang may ayaw ng pleasure? Sino po ba sa atin, mga kapsat, ang may ayaw ng gain? Kailangan natin yan Kaya lang, pagka ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo ay napapalayo sa Diyos, ano pong sabi? Ito ay vanity. Ano po, kinuwento rin ni Brother Edwin Valencia, yung manganganak. Ayaw niyang pumunta sa hospital kasi bakit? Hindi pa daw siya naka-makeup. Hindi siya lalabas doon sa bahay na hindi siya naka-makeup. So, nag-makeup muna siya bago siya itakbo doon sa hospital. That is vanity. Ano po? That is vanity. Ang sabi po ni Apostol Pablo, bakit tayo nagiging abala doon sa mga bagay na hindi naman natin madadala sa langit? Bakit nagkakaabala tayo doon sa mga bagay, mga kapsat, na hindi naman pala natin mapapakinabangan pagdating ng araw? Next. Ang sabi po nyo dito, mga kapsat, nothing seems new under the sun. Nothing is new. Verse 9 hanggang doon po sa verse 11. At ito po ang kanyang pagkakabasa. What has been is what will be. And what has been done is what will be done. And there is nothing new under the sun. Is there a thing of which it is said, see, this is new? It has been already in the ages before us. There is no remembrance of the former things, nor will there be any remembrance of later things yet to be among those who come after. Bakit new sa atin? Ano po, bakit bago sa atin ito? Sapagkat ang sabi ni Haring Solomon, sapagkat nakalimutan natin yung mga bagay of the past. Ano po, nakalimutan natin yung mga bagay nung nakaraan. Kaya akala natin, bago. Di ba? Yung corruption ba, bago? Noon, meron ng corruption Ano po? Bago ba yung merong namamatay? Noon pa ba may namamatay Ano po? Nothing is new. At kung itutuloy natin, yung kanyang pagkabasa, the vanity of wisdom of life. Human wisdom. At dito po, mga kapsat, kung babasahin natin yung verse 12 hanggang doon sa verse 18, ano po, ang sabi niya, ang sabi niya, basahin ko po, buklatin niyo yung Bible niyo, basahin niyo rin po. Samahan niyo ako sa pagbasa. Ang sabi niya, I, the preacher, have been king over all Israel in Jerusalem. And I applied my heart to seek and search out by wisdom all that is done under heaven. It is an unhappy business that God has given the children of man to be busy with. I have seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity, and striving after the wind. Verse 15.
What is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be counted. I said in my heart, I have acquired great wisdom, surpassing all who are over Jerusalem before me. And my heart has great experience of wisdom and knowledge. And I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this also is but strive after the wind. For in much wisdom is much vexation, and he who increases in knowledge increases in sorrow. Dito po mga kapsat, sinasabi ni Haring Solomon, yung kanyang observation, yung kanyang experience as king of Israel in ages. Ano po? Si Haring Solomon was king over Israel ng maraming taon. At sabi niya, mga kapsat, ano po, everything is meaningless. A chase after the wind. Everything is meaningless. Futility of human wisdom. Sapagkat bakit? Ang sabi niya, the more you know, the more you increase in sorrow. Bakit kaya? Because you will learn. Ano po? As long as, habang ikaw ay nag-aaral, you will learn how little what you know is. You will realize that there is always someone who is better than you. Ano po, kahit na magsumipag ka, mag-aral every day, you will still realize, ano po, that you know nothing. You will realize that someone is always better than you. Ang sabi po ni Haring Solomon, ang sabi niya, kung babalikan natin, yung kanyang pagkakabasa, ang sabi niya sa verse 12 hanggang doon sa verse 15, anong sabi niya? Marami akong na-experience bilang isang hari. Ano yung mga experience ni Haring Solomon? Yung hindi ko makalimutan na description ni Haring Solomon. Meron siyang 700 wives and 300 concubines. And you are telling me that is vanity? Abay, yung mga chick boy siguro. Sasabihin nila, hindi. Ano po? Ang sabi po ni Haring Solomon, siya ay hari. Ano po? Lahat ng magaganda ay kaya niyang kunin. Yung nga may asawa, si Betseba, nakuha pa niya Ano po? Everything that he wants, makukuha niya. Ano po? At ang sabi dito, yung kanyang conclusion, it is all in vain. It is all vanity. Noong po siya ay bata, si Haring Solomon, ang hiningi niya sa Diyos ay wisdom. Para nang sa ganon, he will rule Israel well. At natuwa ang Diyos sa kanya. So, ang binigay ng Diyos kay Haring Solomon is not only wisdom. He also gave Solomon treasures, riches, ano po, na hindi mo mabilang, hindi mo kayang bilangin kung gaano kayaman si Haring Solomon. Sapagkat yung kanyang income every year ay tons of gold. Hindi ba? Yung bahay niya napinturahan ng ginto. Inaapakan niya yung sahig, ginto. Hindi ba? During the time of King Solomon, yung ginto sa kanila ay parang common stone lang. Or just like parang bato lang sa kanya. Sapagkat bakit? Sa kinadami-dami ng ginto niya, ang tingin niya sa ginto ay parang bato. At ang sabi ni Haring Solomon, this is also vanity. Siguro kung bibigyan ako ng ginto ni Haring Solomon, thank you. Ano po? Thank you. Wala po sa atin siguro dito ang ayaw yumaman. Ano po? Pero ang sabi ni Haring Solomon, if God is not with you, anong gagawin mo doon sa napakalawak mong lupain? Ano po? Kung wala sa'yo ang Diyos, anong gagawin mo doon sa wisdom na ibinigay sa'yo ng Diyos? Kung wala sa'yo ang Diyos, mga kapatid, anong gagawin mo doon sa napakarami mong pera? Ano po? I know people na mayaman in the height of their, in the peak of their career. Ano po? And yet, they still committed suicide. Ano po? May mga Hollywood stars tayo na nagpakamatay. Di ba? Tumatalon sa building. Bakit? Even though they are rich, they are not happy. Even though they are famous, mga kapsat, there is always something that is lacking. Meron pa rin kulang sa buhay nila. At ang sabi ni Haring Solomon, mga kapsat,
itong mga bagay na ito na pinagkakaguluhan natin. Ang sabi niya, it is a chase after the wind. Everything is meaningless. A futility of human wisdom. Ano po? Alam niyo po mga kapsat, pagka yung isang tao, merong nakita niya na siya yung pinakamataas, proud na proud siya. Pagka nakita niya na siya yung pinakamagaling, parang proud na proud siya. Pero pag nakita niya na merong mas magaling sa kanya, anong mangyari? Magsisipag siya para malagpasan niya yung mas magaling sa kanya. Pero ano nangyari kung hindi niya malagpasan? Ang sabi po, mga kapsat, yung failures po natin in life teaches us something. Yung failures natin in life, meron tayong matututunan doon. Para nang sa ganun, hindi maulit-ulit sa atin. Yung tao kasi, yung pride sa kanya, masyado niyang binibigyan ng kahalagahan yung kanyang pride. So anong mangyari? Graduate ng UP. And then siya ay naging first honor or kaya naging valedictorian. And then, nung nag-exam siya, bumagsak. Ano nangyari? Nung bumagsak, hindi niya matanggap. Dahil sa kanyang pride, gusto niya, siya yung magaling. Gusto niya, walang failure. Pero nung nangyari, hindi niya matanggap, nagpakamatay. Even dito sa Baguio, merong mga kakilala ko, kaklase ng pinsan ko. Mga valedictorian, nagpapakamatay. Kahit sa high school ako, meron kaming valedictorian. Pero nung pumasok siya sa college, valedictorian siya nung high school, pero pagdating niya ng college, siya ay kulelat. Hindi niya matanggap. Buti na lang kinounsel, sa isang psychologist. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Yung tatay niya kasi, yung doon sa amin sa UCAB, tumakbo bilang may pera din sila. Pero dito, nagkulong siya sa kanyang kwarto, hindi siya lumabas for more than 1 week. Talagang kinakatok na siya. Kinausap, pinunta sa isang psychologist. So, ganun, hindi niya matanggap yung kanyang failure. This is vanity. Excessive wants. Na hindi mo naman kailangan. Diba? Sobra-sobra. This is vanity. Hindi siya nakukontento kung ano ang meron siya. The vanity of life. Dito po mga kapsat, marami tayong matututunan sa Book of Ecclesiastes. Chapter 1 is only the introduction. Chapter 1 is only the introduction. Meron pong questions about the Book of Ecclesiastes? Wala po. Chapter 2, si Brother Ray ang mag-discuss nito at ang kanyang title, The Vanity of Pleasure. Ay, sino po ba sa atin ang may gusto ng pleasure? Ayaw natin siguro puro iyak Hindi naman po ang Christianity, puro iyak na lang kailangan din natin ng pleasure din. Sabi nga ni Brother Edwin kanina puro iyak lang ba tayo? Ayan, di ba pwede masaya din? Ayan. Dito po mga kapsat, kung wala ang Diyos sa atin, you will never find true happiness. Without God, you will never find true happiness. Meron po tayong katanungan? Magandang hapon po. Ako pa rin po ang song leader. Kung nagsasawa na kayo sa mukha ko, pasensya na. Pero ako pa rin po ang song leader. Ayan. Kantayin po natin yung 10,000 Angels para sa ating Lord's Supper. At pagkatapos nito ay tawagin natin yung ating mga student para siyang manguna at kasama si Brother Fred sa ating Lord's Supper. 10,000 Angels. $507. Awitin natin. They bound the hands of Jesus,
in the garden where he prayed. They led him to the streets in shame. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Upon his precious head they place a crown of thorns. They laughed and said, behold the King. They struck him and they cursed him in mock his holy name. All alone he suffered everything. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. When they nailed him to the cross, his mother stood nearby. He said, woman, behold the King. He cried, I thirst for water, but they gave him none to drink. Then the sinful work of man was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. To the howling mob he yielded, he did not for mercy cry. The cross of shame he took alone. And when he cried, it's finished, he gave himself to die. Salvation's wondrous plan was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Brother Rex, Kuya Dan, si Brother Fred, at si Kuya... Tama, tatlo lang kayo. Ay po ay dadako sa pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Ang sinasabi po dito, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Magdasal po tayo para sa tinapay.
Amang banal, makapangyarihan sa lahat na nasa langit, maraming salamat po muli sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Ama, narito po ang isang tinapay na siyang nagpapaalala sa katawan ni Jesucristo na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aming kasalanan. Naway siya sa atin namin ang aming kanya-kanyang sarili bago magsipagkain sa tinapay na ito upang hindi kami magkasala sa katawan ni Jesucristo. Ama, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Father God in heaven, we lift unto you this fruit of the vine that reminds us of the blood of Jesus that was shed on Mount Calvary for our sins. We ask you to bless and even the one who will drink of this. Father God, as we drink of this cup, we remember your, Father Lord Jesus, as we drink this cup, we remember your sacrifice for us. We thank you in Jesus' name. Amen. At dadako naman po tayo sa pagbibigayan. At ito po ay ginagawa natin bilang isang Kristiyano at bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesus. At ang sinasabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gift to the poor, His righteousness endures forever. Ayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na ito, sa hapong ito na kami tinipon mo. Isang pagkakataon po ito bilang kami po ay magpasalamat at magpuri sa iyong banal na pangalan at to encourage each other po din po, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang aming pagbibigayan na naway bindisyonan niyo po ang siyang malilikom at pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang bawat pinagkukunan ng bawat isa, ng kanilang pinagkukunan ng sources of income, and patawarin din niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At ito po ang aming dalangin sa mataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Diyos, ay awitin po natin ang isa pong awitin. Ang title po nito ay 466. Tama? Send the light. Tama. 466 nga. Awitin natin. Bago natin na tawagin si Brother Rex, si Dan. Ayan, para sa ating message. Parang kinabahan ka doon, bro. Awitin natin yung Send the Light. There's a ghost comes ringing on the restless wave. Send the light, send the light.
There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light. And the Christ-like spirit everywhere I found. Send the light, send the light. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Brother Dan? Good afternoon po. At ako po yung na-assign na mag-speak sa Ilocano worship, pero hindi ako marunong mag-Ilocano. Mag-Ilocano na ng basit. Kasi po, kagabi lang ako tinawagan ni Kuya Aris kasi yung dapat na speaker ngayon, pumunta ng Vizcaya, si Kuya Arnold. And tinatawagan ako ni Kuya Aris. Sabi niya, ikaw mag-speak ng hapon. Speak yan, okay agad. Pero Ilocano pala. Hindi ako marunong mag-Ilocano. Mix. Paano yan? May English, may Tagalog, may Ilocano. Di ba? Hindi ko kaya. So yung team natin ngayon is Vanity of Vanities, the reason to live. So, ang ating teksto ay matatagpuan sa Matthew chapter 16, verses 24 to 26. Atin pong basahin, Matthew chapter 16, verses 24 to 26. Ito po ang kanyang pagkakasabi sa New International Version. Matthew 16, verse 24 to 26. Then Jesus said to his disciples, if anyone who would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever who wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? So, ngayon po, karamihan ng tao gustong yumaman. Tama po ba? Karamihan ng tao gustong magkaroon ng pera. Gustong magkaroon ng sasakyan. Gustong makatapos ng pag-aaral. Diba? Gusto ng may Rolex, may gold na braces. Diba? Karamihan ng tao gusto ganun. Diba? Hindi mo mapagkakala. Baka ikaw, pag binigyan ka ng 1 milyon dyan sa labas, pagkalabas mo dito, aabutin mo agad. Brad, 1 milyon. Ay, oo, akin na. Diba? Pero, pang physical lang po yung gusto nila. Pero walang nag-i-aim na maging mayaman spiritually. Ano ang mga kadalasan na gusto ng tao? Una-una, gusto nila ng fame. Gusto nila ng kasikatan. Diba? Bakit yung iba? Bakit sila nagpapastor? Kailangan pa nila ng TV. Diba? Mag-broadcast pa. Sa TV, mapapanood mo sa kaiban. Kasi gusto nilang sumikat.
Bakit ang tao nag-aartista? Kasi gustong sumikat. Sino mang nag-aartista na gustong hindi sumikat? Si Bentong siguro. Hindi, gusto rin sumikat ni Bentong. Diba? Kahit sino gustong sumikat, kung saan siya pumasok na aspeto ng buhay, gusto niyang sumikat. Kaya't danga, hindi ko na alam yung kanon ng sumikat. Gusto nilang sumikat. At palawa, pera. Kanina napag-usapan natin yung pera. Pera. Gustong-gusto nila ng pera. Lahat ng tao. Diba? Sabi nga nung sa Bible study ni Kuya Aris kanina, the love of money is the root of all evil. Ti money, ti kwarta, ti paggapuan, ti dakes. Diba? Ti kwarta, ti paggapuan, ti dakes. Ngayon, no, ay ayatan ni Jesucristo, ti kwarta, usaram ti kwarta. Diba? Gagamitin mo yung pera para kay Jesucristo. Pero ngayon, baliktad eh. Gagamitin si Jesucristo para magkaroon ng pera. Diba? Uy, kilala ko si Jesucristo, pera mo agad. Diba? Gagamitin yung Biblia para magkaroon ng pera. Ano pa yung, at sikat din yung, o kaya ikuha natin yung 3 W's. 4 ba? 3. Wealth, woman, wine. Yan ang mga pinapangarap ng mga tao ngayon. Kuya, pahinaan yung volume mo sa akin. Kuya. Ang lakas. Pahinaan yung volume. Diba? Yun yung mga pinapangarap nila. Pero kahit isa doon sa mga bagay na yon, hindi yon makakatulong para mapunta ka sa langit. Bakit? Pag pupunta ka ba sa langit, madadala mo ba yung hammer mo sa langit? Diba? Magdadrive ako sa langit, baka mahababang biyahe yan papunta kay Kristo. Diba? Diba? Baka sa iba ka man. Sa iba ka mapunta. Diba? So ngayon, ang purpose natin ng mensahe ng Diyos ngayon is para ipakita kung ano yung mga bagay na panglupa lamang. Na panglupa lamang na hindi mo madadala sa langit. Ano-ano ba itong mga bagay na panlupa lamang? Una-una sa lahat, money. Money is for earth. Diba? Ginawa yung pera sa mundo at bibilihin din ng pera yung nasa mundo lang. Yung iba sinasabi, gagamitin ko yung pera para mabili ko yung kaluluwa ko. Diba? O kaya, isasangla ko na yung kaluluwa ko sa demonyo. Mabili ko lang yung gusto ko. Diba? Diba? Yung pera, ginagamit lang yan para dito sa mundo. Pag may kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng damit, kailangan mo ng mga pangangailangan mo. Pero sa langit, wala nang damit-damit, wala nang pagkapagkain. Diba? Ang magagyari na lang doon is puro worship na lang, kantahan. Pero dito, sa mundo, ang pera para lang sa mundo. Diba? Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 na binasa ni Kuya Ars kanina, the love of money is the root of all evil. Basahin natin. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ito ba ang kanyang 1 Timothy chapter 6 or 2 Timothy? 2 Timothy. Nasaan na ako? 1 Timothy 6:10. Ayun, tama. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Diba? So, sabi ni Apostle Paul, maraming Kristiyano noon ang nahumaling sa pera. Diba? Dahil sa pera, sila ay nawala sa pananampalataya. At nag-grief. Nalungkot sila dahil sa pera. Diba? Minsan yung pera, napapasaya ka. Minsan ito rin yung nagdudulot ng kalungkutan. So, kung magdudulot yan ng kalungkutan, hindi yan makadala sa langit. Ano pa? Money equals sin. Kung mahal na mahal mo yung pera, makakagawa ka ng kasalanan, which is meaningless. Di ba? Ang pera, walang kwenta para sa Diyos. Diba? Vanity of vanities. So, aanuin mo ba yung pera kung magkakasala ka naman? Mas mabuti pang gawin mo ay magkaroon ka ng pera kung makakatulong ka. Diba? Meron yung minsan, naglalakad kami nung kapatid natin, si Mother Michael, si Riv, anak mo ni Kuya Richard. Bigla-bigla siya nagtanong, naglalakad kami sa session. Dan, naranasan mo na bang nagutom, tapos walang-wala ka, tapos nakikita mo yung mga tao, may kinakain. Sabi ko, Brad, naranasan ko na yan. Diba? Wala akong pera, pero nasa session ako. Brad, ganyan yung nararanasan ng pulubi. Diba? Gutom na gutom sila, pero wala silang makain, wala silang magawa. Tapos hanggang sa makalayo kami, nagtanong na naman siya.
Dan, naranasan mo namang matulog ng walang kumot? Sabi ng ganun. Tapos, ano bang problema ni Reed? Sabi ko sa kanya, anong problema mo, Mike? Naranasan ko ng matulog ng walang kumot. Ganyan din yung nararanasan ng mga pulubi, matutulog, walang kumot. So, ang gusto niyang sabihin, yung pera na dapat nakakon namin sa YP, or yung pera na iniipon namin dun sa piggy bank namin, is pangtulong namin dun sa mga nakakailangan. Diba? Kaysa naman na ang gagamitin namin sa pera namin, pang gimmick. Puro na lang gimmick ko pagkabataan, puro gimmick po. Yun ang iniisip. Pero si Mike, yung mindset niya nung nakausap ko siya nun, is kakaiba. Gusto niyang tumulong, which is yun yung gusto niyang maging project ng pera. Hindi para sa kasalanan, hindi para maglakwat siya. Diba? So yun, money, nakakadulot ng kasalanan. At ang pera, nagdudulot din ng pag-aaway-away sa loob ng iglesia. Nagdudurot to ng gera. Gubat. Diba? Nagkukos siya ng gera, ng war. Bakit? Pag yung isa hindi nagpautang, ay, si brother ganyan, hindi ako pinautang. Pero pag yung iba, pinapautang niya. Diba? Aawahin mo, aawahin niya hanggang magsiseparate na kayo sa loob ng eklesiya. Diba? Money is meaningless kung hindi mo naman siya ipangtutulong. Anin mo yung pera. Diba? Kung si Chongsan daw, hindi niya nilalagay sa bangko. Nilalagay niya sa safety bolt. Aanuhin niya yun. Diba namatay siya, di niya naman yung nadala. Aanuhin ba talaga natin ang pera? Which is, ang pera gagamitin lang ay magagamit natin sa pangtulong. Diba? Money will buy the things that are from earth. Diba? Sabi nga nung Hebrew writer, be content with what you have. Basahin natin sa Hebrews chapter 13, verse 5. Hebrews 13, verse 5. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So free yourself from the love of money, sabi ng Hebrew writer. Diba? Be content of what you have. Kung ano yung meron sa'yo, blessing yan. Aanuin mo pa yung pera. Diba? Minsan ang blessing para sa tao yung bongga. Yung malalaki, yung maliliit na bagay, hindi nila na-acknowledge as a blessing. Kunwari, yung nung Sabado, nung care group, sabi niya, tinanong namin, ano ang blessing sa'yo? Sabi, care group namin nung Sabado. Sabi niya, blessing daw yung matapos yung klase. Every time na matatapos yung klase, thank you Lord. Diba? Pagka-uwi niya galing sa klase, thank you Lord. Diba? Kasi daw blessing yun, di ba? Kasi nga, sabi dun sa Ecclesiastes kanina, yung more knowledge is malalo kang nalulungkot. Lalo kang magtatanong-tanong kung lalo kang natututo. Diba? So yung malit na bagay na yun, pinagpapasalamat niya. Dana, ganun din tayo. Hindi lang sa malalaking bagay, lalong-lalo na sa pera. Because money is for earth and money is meaningless. Vanity. Maraming pera dyan. At ang pera, para sa mundo. So, yun yung unang punto natin. Money is for the earth. So, kung yung money is for the earth, pag meron kang pera, malamang, meron kang fame. So, ang second point natin, fame or pride is for the earth. Di ba? Lagi natin tatandaan na ang fame o kasikatan ay pansamantala lang. Hindi mo siya madadala kung saan. Pag tumanda ka, di ba? Pag tumanda ka, hindi ka na sikat, di ba? Marami tayong kilalang artista na matandaan na, hindi naman na sila masyadong sikat. Napag-iwanan na. Mostly na-feature na lang sila sa Jessica Soho. O kaya sa Rated K. Mga ganyang artista. Yung mga oldies na, yung mga kapanahonan ni Kuya Aris na artista. Di ba? Yung fame, hindi mo madadala sa langit yan. Isa lang ang sikat sa langit. Sino? Si Jesus Christ. Siya lang dapat ang kilala nating sikat. Hindi sikat Chupoy. Diba? Si Jesus Christ lang ang kilala nating sikat. At dahil sa kasikatan, ito ay nagkukos ng envy at nagkukos din ng war. Diba? Kunwari si ating nakasuot ng blue. Ay, ang ganda ni ate, oh. Sikat siguro yan sa school, naiingit ako sa kanya. Mga ganun. Diba?
Tapos may inggit sa'yo yung kwan hanggang mag-aaway-aaway na kayo dahil sa kasikatan. Fame is meaningless. Fame is vanity. Diba? Paulit-ulit, vanity, vanity. Diba? Mapupurga tayo sa 12 Sundays ng puro vanity, vanity, vanity. Diba? Ipapakilala ng mga bawat picture na tatayo dito kung ano ang vanity sa mundong ito. Diba? So, sabi sa Proverbs chapter 11, verse 12, ang tutukoy niya sa pride, ay kailangan din ma-disgrace. Proverbs 11, 12, ito po ang kanyang pagkakasabi. Proverbs 11:12. A man who lacks, Proverbs 11:12. A man who lacks judgment desires his neighbor, but a man, wait lang, mali yung nasulat ko. Proverbs 29:23. Sorry, 29:23. Uy, dumating ka na. Proverbs 29:23. Ayan. A man prides, bring him low, but a man of lowly spirit gains honor. So, yung pride mo or yung fame mo, yun din ang magpapababa sa'yo. Pero kung ikaw, naglalakad ka na humble ka, which is, papataasin ka. Diba? Sabi nga dun sa, kahit gaano ka kataas, babagsak ka din. Pero yung mababa, syempre, tataas din yan. So, yung pride or fame, wala pong kwenta yan. Yun din po ang sinasabi sa James chapter 4, verse 6, na i-oppose ni God ang mga proud, ang mga mayayabang dahil sa kanilang kasikatan. James chapter 4, verse 6. Atin pong basahin. James chapter 4, verse 6. Ito po ang kanyang pagkakasabi. But He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Fame, pride is vanity. Pero kung humble ka, di ba? Sinong mga humble dito? Di ba? Pag naka-score ng perfect sa exam is ang tahimik lang. Meron kaming kilala sa Bible School, kaklase ni Kuya Aristo. Di ba? Pag yung score niya, bagsak, kakrampal niyang ganyan, tapos natapon niya, di bali, may resurrection naman. Di yung ganon. Pero pag yung score niya mataas, yung highest, yung papel niya nakatiwangwang lang doon sa mesa. Di ba? Bro, ang taas ng score ko. Di ba? Ang yabang, di ba? Parang proud na proud siya kasi yung score niya mataas, tapos yung kaklase niya mababa. Pero pag mababa yung score niya, ikrampal niya ganyan. May resurrection naman, bro. Bawi na lang tayo doon. O, ganun siya. Di ba? Ganun din ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 2. Basahin natin. 2 Timothy chapter 3, verse 2. 2 Timothy. Tama. 2 Timothy chapter 3, verse 2. Ito ang pagkakasabi. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedience to their parents, ungrateful, and unholy. So, nabanggit din dito yung proud, boastful, mayabang. Mayabang dahil sa kasikatan. Diba? Aanin mo yung kasikatang panlupa. Diba? Namimiligro naman yung kaluluwa mo. Namimiligro yung kaluluwa mo na mapunta kay Taning. Diba? Gustong-gusto ni Taning yan. Ay, ang yabang-yabang nito. That's my boy. That's my girl. Sabi ni Taning. Ang yabang ng batang ito. Diba? Gustong-gusto niya yan. So, yung unang punto natin, money is for the earth. Fame or pride is for the earth. Pag pinagsama mong dalawang ito, yun yung pangatlong punto natin, sin is for the earth. So pag nagsama tong dalawang ito, magkakaroon ka ng kasalanan, which is vanity. Pag may sala ka, nagkakasala ka, ang kasalanan is walang kwenta. Sin leads to death, sabi sa Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death. Mayaman ka nga. Marami ka nga pera. Pero, makasalanan ka naman. Diba? Sabi nga doon sa Matthew 16 na binasa natin kanina, anong profit yung makukuha mo kung nakuha mong lahat, pero wala naman sa'yo yung kaluluwa mo. Anong Ilocano ng kararawa? Diba?
Kaluluwa mo't lang. Kararwa. Kararwa, di ba? Nawan mo't lang, hindi kararwa, di ba? Ang sabi pa sa Isaiah 59 verses 1 and 2, sin will lead to separation. Mayroon kang pera, sikat ka, may pride ka. Sikat na sikat ka dito sa tuloy sa lupa, which is magkukos ng sin sa'yo, at yung sin na yon is magsiseparate sa'yo sa Diyos. Isaiah 59 verses 1 and 2. Basahin natin, Isaiah 59 verse 1 and 2. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor ear to dull to hear. But your iniquities or your sin have separated you from your God. So, kahit gaano pala karami yung pera mo, kahit gaano ka kasikat, itong mga bagay na to ay maglilid din sa kasalanan. Hindi porket, di ba? Marami dyan sikat, marami dyan mayaman, pero nagkakasala pa rin sila. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Ito ang umahadlang sa kanila para makilala ang Diyos. Di ba? At alam nating lahat ng kasalanan, kahit ganito kaliit na kasalanan, hindi makakapasok sa Kingdom of Heaven. Hindi makakapasok sa langit. Dito lang. Kahit yung sinabi mo, Lord, yung nagawa ko lang namang kasalanan is nagsinungaling ako. White lie pa yun, Lord. Di ba? Ganon-ganon ka pa, white lie lang. Sa mata ng Diyos, walang black, walang blue, walang pink na kasalanan. Walang green? Walang green, walang rainbow na pagsisinungaling. Pag nagsinungaling ka, kahit anong klaseng sinungaling na yan, kasalanan pa rin yan at hindi yan papapasukin sa kaharian ng Diyos. Kasi alam natin, sin will lead to another sin. Sinong sikat na sikat dito sa gawain ito? Si Haring David. Di ba? Yung una niyang kasalanan is lust of the eye. Nakita niyo si Bathsheba naliligo doon sa paliguan. Magtataka ka ba naman, paglabas mo ng terrace na ganyan, makikita mo agad bathroom ng babae. Tapos yung naliligo, walang kortina. Di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Siguro sisilip yung hari dyan. Di ba? Pero, di ba, sin will lead to another sin. So, yung tatlong bagay na ito, na money, fame, and sin, lahat yan pang lupa. Diba? Sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16, do not love the world. Basahin natin. 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Ito po ang kanyang pagkakabasa. 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of the eyes, and the boasting of what he has done, come not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who desires the will of God lives forever. So kung ang dinidesire mo dito sa mundong ito is yung pangkamakamundong bagay, you will pass away. Pero kung ang dinidesire mo is the will of God, you will live forever. O, di ba? Merong forever. Diba? So mga hindi naniniwala. Merong forever kung dinidesire mo ang will ni God. Di ba? Sabi rin sa Matthew 6 verse 19, Matthew 6 verse 19, do not store your treasures on this earth. Basahin natin Matthew 6 verse 19. Ito ang kanyang pagkakasabi. Matthew 6 verse 19. Do not store up for yourself treasures on the earth, where moth and rust destroys, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in the heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So, bakit ka pa mag-iipon dito? Mawawala rin pala. Mangangalawang, kakainin ng moth. Kung sa heaven ka mag-ipon, di ba? Sino nag-start na mag-save ng savings niya para sa langit? Diba? Ako.
Lahat tayo, di ba? Kahit simpleng gawain lang yan. Taga-ayos ka ng monoblock, taga-usher ka every Sunday. Di ba nag-store up ka na ng treasures mo sa heaven? Hindi para dito. And sabi rin kasi lahat ng bagay dito, sabi dun sa nabasa natin kanina sa 1 John 2:15 to 16, na ang bagay dito is pansamantala lamang. At alam natin kung sino ang tatay, ang prinsipe ng mundong ito. Walang iba, kundi si taning. At alam natin na ang dulot ni taning ay kasalanan. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, kung anong ginagawa ni taning sa mga tao o mga unbeliever dito sa lupa. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ito kanyang pagkakasabi. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Diba? So, pera, fame, kasalanan, lahat ng yan pagmamayari ni taning. At ginagamit niya yung mga bagay na yan upang mahadlangan ang pagpapalaganap ng ebanghelyo. Diba? Ano bang mas mahalaga pa sa lahat kaysa dun sa tatlong yan? Di ba? Gospel. Hindi meaningless ang gospel. Ito ay meaningful. So, as a Christian, huwag nating i-desire ang money, fame, para hindi tayo magkasala. Ang i-desire natin is to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya pang pamagat ng ating sermon, ang mensahe ng Diyos ngayong hapon na ito, is aim for a spiritual life. Don't aim for a worldly life. Kasi, ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Everything in this earth will pass away. But the word of the Lord will never pass away. Tao lang ang pasaway. Maraming salamat po. Count your blessings. At para sa ating closing prayer, ay ako na mag-lead. Di bale, hindi ako one-man army ngayon. Sa Kapangan, one-man army ako noon eh. Ako ang Bible study, ako ang message, ako ang opening prayer, sa Lord's Supper hanggang sa closing prayer. One-man army.